Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamunga sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Tila agad sa sutsuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga pulianan sa Clarin, atong matagamtam. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin mo lang mabatunan. Di unay gugma, way susama ang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Luling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma, way susama ang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga kung tayo ka sa Clarin, panghaon ka. Sa Clarin walang mabatunan, di unay gugma, way sasama ka. Sadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Pinangga ka.
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Masaksihan ng adlaw sa iya ang pagbahon. Daghan pang resort sa ato ang kadagatan. Naapay suma nga pwede ninyong libutan. Good morning! Good morning! Yes, maayong buntag! Good morning! It's a beautiful Clarin. Sama sa gingon sa kanta, ha? Maayong buntag! Good morning! Maayong buntag, 29 ka barangay sa atong lungsod sa Clarin. Good morning! Maayong buntag, 400 kapin ka barangay sa lalawigan sa Misamis Occidental. Good morning! Maayong buntag, Clarin! Sa ngalan sa ito, kinatibuk ang pwersa sa ito ang Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and sa atong kauban sa Sibian sa kanunay, ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio, ang Radio Ascenso News FM. Uy, tuda, natay puhon-puhon. At punta nga mudayon na yunidoy. Basta, kung sa manggaling na hangiyampo sa nato na. Kung sa pag-ampo doon, Miguel, ug di ni mo itugan. Basta! Nahanap po tayo laing platform nga agian nato sa ato ang Sibya. Kung sa manggaling na nga platform, ato ang clue, ha? Typical and at the same time, traditional nga platform doy. Dili siya social media. Unsa manggaling na Mo gingon nga atange. Oy, mayong buntag sa tanan, mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag. Kinsa maning sayo kayong ga-heart and ga-like, ha. Salamat kayo, i-share na lang po ninyo. Madam Amay Tagud Molina, Phil Amer Perez, Ana Brungan Marcila, ug Mary Jane Pandero. Good morning! Mayong buntag, ha, mayong buntag. Salamat kayo sa paglantaw. Uy, kumusta mga kabuntagon? Si Bagyo, by the way, ha, si Bagyong Leon, ning tala na og signal number 3 dito somewhere in the northeast part, pinakaamihan ng bahin sa atong nasod nga Pilipinas. Tungod kay padulungay na po na siya dito, padulungay na siya dito sa Taiwan doy. Atong iampo, by the way, ha, ang maong mga singalan ini mga lalawigan nga ming taas kayo ang ilang storm signal number. Kay man ta diri init man kayo ta doy. For the rest of the day supposed to be init kayo ta, and then ngano supposed to be man Don Miguel kay basin lang gihapon. Basin lang gihapon na ay ulan.
Let me know your comments down there sa ato ang comment box ha. Ay agad mo kaulaw og guandoy, ay agad mo kaulaw og comment dira. At ang ipod by the way ang atong mga balitaan nasyonal, lokal og gani lagi ang atong weather forecast for the rest of the day. Ilabi na sa atong lungsod sa Clarin and gani ang atong update sa Bagyong Leon. And speaking of bagyo na gid siya. Kay lagi kung atong Englishon ang bagyo, typhoon. Nya by category man na siya na ay tropical storm, na severe tropical storm, tropical depression pa na pumero, dayon tropical storm, tropical depression, severe tropical storm, unsa man gyud don Miguel, unsa man gyud. Dayon typhoon, karon typhoon category na siya doy, kusog-kusog na siya doy, 100 plus na nakapin ang yahang kuan. Iyaha unsa man gyud ang iyang huros. Actually sa pagkakaroon na naghatag pata or nangita pata sa atong mga updates para mas updated, the latest of the updates, no, ang atong gipangita doy. Kay kaning ato ang nasa tong monitor sa atong computer kato man kagahapon pamantingali ni ato lang yung gipangita ang latest of the updates ha. Gani ang lungsod sa Clarin na nakita nato nga napay adlaw kaganiha. Pero lagi na tangi lang unya ang detalye doy. Ayog ako ning ikanta tanan karon ang detalye. Kay na mungulan taon niya. At ang usab ang atong mga nasyonal nga mga balita ha. Kinsa maning mga naglantaw, salamat kay sa mga naglantaw day. Chris Empenado, salamat, mayong buntag. Please share this live feed by the way para mas daghan usab ang may balo ha sa atong current events and affairs diri sa lungsod sa Clarin, sa lalawigan sa Misamis Occidental o sa kinatibuk-ang nasod sa Pilipinas. And speaking of that, aniya na karon ang uluhan sa atong nasyonal nga balita para unya. Sa atong nasyonal nga balita, BSP nagpabiling komitado sa pagsuporta sa paningkamot sa pagtangtang sa nasod gikan sa Financial Action Task Force Gray List. Kung sa manggali ng Gray List, unya atuan ng palawman jutay. Mga testimonya ni kanhi Pangulong Duterte sa Senado di angay itugyan sa ICC matud pa sa Quadcom. Oy, nganong dili man. Paila lang yun mo sa pagka. Another national news, Korte Suprema ni issue og TRO batok sa pagbalhin sa binilyon nga PhilHealth funds ngadto sa National Treasury. Kana og uban pang mga balita ha, lokal ug nasyonal unyang taon-taon. Human lamang niining pipila ka mga pahibalo gikan sa Pikas Lawak. Maayong buntag, Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, panalo tayo kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na't sama-sama nating iaangat ang
Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka kayunon kadili kita to mahimong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Una kani siya ay tinguha, no, nga para makahatag og mga libre katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mua, kami na ni sa inyo ha. So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang local gatang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o kabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni priority sa atong panggobyerno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kibalo man ko ako di ako pwede sa Ginoo nga Lord. Kibalo man ka sa akong kapasidad pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So kung sa imong plano sa ako, that will be done. Karon kay mayor magandang iyang Wow. ning pamalandungan. So maningkamot lang ko kung buligan sa atong katawan sa atong Ginoo nga maningkamot ko nga unsay mga responsibilidad nga gitahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga ma-perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naamo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Dili kini siya tiyaw-tiyaw. So, karon usab dinisag na rin pausap ang klarinang batok droga o CBD. Naatakaroon for action taken. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapadoy nagpahuyod na droga din sa atong lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project. O hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isagid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago.
patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Bago-bago, rin natin ay gawing maaliwalas. Dami lang magandang bukas. Welcome back, and of course mo kini karon ang atong balita nga nasyonal. Una ta dito sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, mga kasenso, may issue og TRO batok sa pagbalhin sa binilyon nga PhilHealth funds ngadto sa National Treasury. Temporaryo gagipahunong sa Korte Suprema ang pagbalhin sa binilyon ka pesos nga pondo sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ngadto sa National Treasury. Sa end-bank session sa mga mahistrado ni adtong Martes o kagahapong adlaw, Oktubre 29, ang Korte Suprema ni pagawas og temporary restraining order kon TRO batok sa plano sa kagamanan. Nakahukom usab, mga kaasenso, ang mga mahistrado nga sa pagkonsolida sa mga petisyon nga gisangat sa grupong 1 Sambayanan Coalition, UP Law Class of 1975, Bayan, kanhi Supreme Court Senior Associate Justice ug uban pa. Samtang, mga kaasenso, gisupak sa mga petitioner ang maong pagbalhin sa pundo kay matod nila supak kini sa konstitusyon. Sa ato pa, plano sa PhilHealth nga mubalhin og hangtod 80 billion pesos. Nga nung ibalhin man dito doy nga espesyal nga pundo ngadto sa National Treasury. Sa lain pa nga nasyonal nga balita, BSP nagpabiling komitado sa pagsuporta sa pagpaningkamot sa pagtangtang sa nasud gikan sa Financial Action Task Force Gray List. Kanibitaw usahay magkatawata kung ang ato ang lungsod sa Clarin awardan og international nga mga grupo. Samtang ang nasyonal nato nga panggamhanan hatagan og censorship, mga pinangga sa internasyonal lang gyapon nga grupo. Sa detalye, ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP may pahibalo sa ilang pasalig og dedikasyon sa pagpalig-on sa integridad sa sistema sa panalapi aron ang nasud mahigawa sa Financial Action Task Force kon FATF Gray List. Ato ang i-explain na jutay unyan taon-taon ha. Kini nga pagpaningkamot, mga kasenso, naglakip
sa pagpalapad sa BSP sa iyang pagdumala sa negosyo sa serbisyo sa lapi ug pagpalikod sa gambalay sa mga silot batok sa terorismo ug pagdagan sa panalapi. Sumala sa Bangko Sentral, bisan kung ang FATF nga nakabase sa Paris nag-ila sa dako nga pag-uswag sa pagpatuman sa plano nga anti-money laundering and combating the financing of terrorism kon AML-CFT. Samtang sila miingon nga ang nasod kinahanglan pa nga pagpaligunon ang pagpatuman sa reforma niini or pagreforma sa sistema sa panalapi. Matod sa FATF, nahimamat sa Pilipinas ang 18 ka action plan items nga hinungdan nga nalakip ang nasod sa gray list sa tuig 2021 or 2021 pa man pud ay pero nganong wa man tani uswag ani. Sa Pebrero 2025 ang FATF gikatakdang moabot aron magpahigayon og inspeksyon og siguraduhon nga ang mga reforma sa AML-CFT gipatuman sa nasod mga kasenso og kana usa ka oportunidad nga hingpit nga matangtang ang nasod sa gray list. Ayon. 2025 pa po di ay ta imbestigasyon balikan ta ni anang mong task force. By the way, trivia lang jutay. Ang FATF usa ka international policy making standard setting body or usa ka international nga hugpong nga muoy muhatag og standards ba sukdanan may tungod sa palisiya sa kanang pagpakgang sa ginatawag nga money laundering og terrorist financing. Unya unsa nang gray list? Basta gali ang nasudoy nga naa sa gray list. Medyo ako gayngog maot ang pamalakad but medyo wala dili taas. Kumbaga matawag na to na pasang awa doy 75. Basta nakas gray list, dili taas kayo ang imong standards sa may tungod sa pagpakgang nimo sa anti money laundering. Unsa nang money laundering? Modus operandi na doy sa pagkawkaw sa kwarta. Unya terrorist financing na kuan man nato na nahatag man ni nato nga balita kaniadto mga I guess mga February nga namanggali nadakpan nga usa ka babae nga maoy financier sa terorista nga usa ka Pilipino. Na siguro nang nata sa gray list doy. Oto, padayon ta sa to paghatag balita. Kani medyo sensitibo and at the same time kontrobersyal mga pinangga mga kaasenso. Mga testimonya ni kanhi Pangulong Duterte sa Senado di angay itugyan sa ICC kuwa matod pa sa Quadcom. Unya na lang sana isend dyan ha kay maningog dyan. Ang duha ka chairman sa Quadcom supak nga gamiton ang mga pamahayag ug testimonya ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Senado sa investigasyon sa International Criminal Court. Ako personally naglibog ko nganong ilang pugngan nga wa may laing katuyuan ang ICC kundi ang pagbutyag sa kamatuoran, ang pag-imbestigar unsay kamatuoran bahin atong mga pagpamatay dire atong miaging administrasyon. Nganong pugngan Manila doy? Matod ni Representative Dan Fernandez, sukad pa sa sinugdan dili na siya pabor nga gamiton sa ICC bisan ang mga dokumento ug mga testimonya nga migawas sa Quadcom. Ang punto ni Fernandez, ato paminawon ha mo niyang punto. Mao nga adunay kasamtangan nga balao din si Duterte mahimong mapasakaan og kaso. Kini mao ang RA 9851 nga nagpatinaw sa matang sa mga krimen batok sa katawan. Lagi na ay balaod pero nganong wala pa man napasakain. Pasakain na ninyo.
Ya, di man day mo ganan matabangan mo sa ICC, pasakain na ninyo. Matod niya nga makasulod lang ang ICC kung mapakyas ang DOJ sa pagbuhat sa maong butang. O wala pa man. Ano sa pamanday inyuhang gidahuman nga pagkapakyas? Mausap kini ang panglantaw ni Representative Bienvenido Abante. Matod niya mga kaasenso. Kini ang panglantaw matod niya mga kaasenso nga mas maayo kun pasakaan og kaso si Duterte nga buhaton kini sulod sa nasod. Ngano man pagasayon lutsan. Matod ni Abante mao nga muhimo og kaugalingong investigasyon ang ICC tungod kay makatan-aw sila sa mga public hearings. Apan iyang gipadayon nga ang bisan unsang dokumento og testimonya gikan sa Quadcom o bisan sa Senado dili angay ihatag sa ICC. Atong i-quote ha sa pinulungang Bisaya si Representative Abante. Kanunay kong matinud-anon sa akong pamahayag sukad nga gisugdan namo ang pagdungog sa AJK nga dili nako tugutan ang ICC nga makuha ang among mga dokumento alang ni ana. Bisan pa mahimo nila ang ilang kaugalingon nga investigasyon. Dili kinahanglan ang tabang sa Quadcom o ang tabang sa akong komite, bahin niya na. Sa tinuod, kami nagtuo nga ang ICC nagtanaw sa tanan nga mga proseso. Amo po din natandok ang inyong garbo, sir. Bokato ang atong mga balita nga nasyonal ha at tangion yan taon-taon sa pagbalik ang atong balita sa kahimtang panahon. But of course, paminahon sa ninato maayong buntag, Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCGC sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang nami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo, kina gyud asa ka
as college students murag lisod jud kay nang way kwarta sa eskwelahan yun. Yung mga baryo nun mong kana laging paghatag yun sila sa cash assistance mo ginay dako kang tabang sa kuwag yun para makakuha ng imong pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue yun, no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa atoa para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako-igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Muksing ko. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud ako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan then sa among sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway okay igo ra gid ang mga allowance pa ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa tong wala pang ka-enter og kuan One Family One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggob wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na ako yun kuan pod sa Riverside sa kapin na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact ni nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato poruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingnaning opportunity and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more. Focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mohatag nato og kuan 5,000 a month at pangitana then ang uban mo sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort sa tanan damo salamat sa Ginoo nga nasa mga tawo nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal,
sa uban sa iyang mga board members labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa ug kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor ug kauban sa iyang mga konsehales. Akong dako pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, no? Pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Nominal. Kay mao gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante. Sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Roano at og kang Vice Mayor Riza sa Paminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa as Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong Action Man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. And of course, welcome back mga pinangga nining atong kadadlaw nga pagpatimbaya o paghatag pagbalita. Maayong buntag Clarin. And mo kini karon ang atong balita sa kahimtang panahon. Hatod kanato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, ang suki namo dire sa among mga uniforms sa Action TV, ang Eugene Tailoring, Purok 1, Barangay Poblasyon 4, Clarin, Misamis Occidental. O kanang dagway sa kuan kining bagyong Leon nga padulong pa northwestward amihanang kasadpan nga bahin sa atong nasud ga Pilipinas. Kasamtangan mga pinangga ning taas na sa kining signal number 3 ang pinakataas nga storm warning sa nasangpit nga bagyo. As of alas 5 kaganihang kadlawon mga pinangga, kusog kaayo ang ulan dira sa may Batanes ug Cagayan including Babuyan Islands. Kusog-kusog pod ang ulan dira sa may Ilocos Norte, Apayao, Isabela ug Occidental Mindoro. Samtang moderate lamang po ang ulan dira sa may Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Benguet, La Union, Pangasinan, Calamian Islands ug Occidental Mindoro ug Antique. Samtang ugmang adlaw magpabilin nga kusog kaayo ang ulan dira sa may Batanes ug sa may Babuyan Islands. As of alas 5 sama sa tunggingon sa kadlawon, ang maong bagyong Leon na sa may 395 kilometers or 395 kilometros sa may Sumangan, sa may Kalayan, Cagayan. O salamat sa Dios, at least mi paspas siya gamay.
15 kilometers per hour ang iyang pagbaktas. Unlike kagapon nga nag 10 kilometros na ang gud siya, sa to pa mas iya siya. Pero karon mas paspas siya mga 5 kilometros sa matag oras. Ang iyang kakusgon siyang tuyok mga kasenso, 165 kilometers per hour ang iyang tuyok, samtang ang iyang puwersa, iyang kakusgon, kusog-kusog gayud naana sa may 205 kilometers per hour ang iyang huros, ang iyang puwersa. Sa pagkakaron, sama sa itong makita sa tuang monitor screen mga pinangga, signal number 3 na dira sa may Batanes ug Subangang Bahin sa may Babuyan Islands, mga pinangga. Sa to pa mas kusog-kusog gayud ang kuan dira. Ulan ug mga paghangin dira, labi na open sea na dira doy. Samtang signal number 2 mga pinangga mga kasenso, ang rest of Babuyan Islands, Cagayan, ang amihanang bahin sa Subangang Bahin, ang amihanan og Subangang Bahin sa may Isabela, in particular sa may Santo Tomas, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dinapigue, Delfin Albano, San Pablo, Ilagan City, Benito Sullivan, Tumawini, Kabagan, Palanan, Quirino, Divilacan, Gamo, Malig, Malyig, Makunakon, Burgos, City of Kawayan, San Guillermo, Angadanan, Kabutan, Luna, Riena, Mercedes, Rojas, Aurora ug San Manuel. Samtang signal number 2 lang gyapon dira sa may Apayao, Kalinga, Amihanang Bahin ug Subangang Bahin sa may Abra. In particular sa may Tinig, Lacob, Malibkong, Lagayan, San Juan, Lagangilang, Likuan, Baay ug Digauman ug Subangang Bahin sa may Mountain Province, in particular sa may Parasiles ug Ilocos Norte. Samtang signal number 1 dira mga kaasenso sa may rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang rest of Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, ang northeastern portion kung amihan ng Subangan nga bahin sa may Tarlac, in particular sa may Kamiling, San Clemente, Panique, Mungkada, Anao ug San Manuel, Pura, Ramos, Victoria, Hirona, Santa Ignacia, City of Tarlac, La Paz, ang amihan ng bahin sa may Bulacan, in particular sa may Don Remedios, Trinidad, San Miguel, ang amihan ng bahin sa may Quezon, in particular sa may Infanta, General Nakar, including Pulilio Islands, Camarines Norte, ang amihan ng bahin sa may Camarines Sur, in particular sa may Siruma, Tinambak, Lagunoy, Garchitorina, Karamuan, ang amihan ng bahin o Subangang Bahin sa may Catanduanes, in particular sa may Pandan, Gigmoto, Bagamok, Panganiban, Viga, Baras o Karamuan again. O kanaha ang mga signal numbers dira na ay pagbaha na dira sa may Region 5 or sa may Bicol Region. Katulang ng gyapong mga nasalanta ni Christine kaniadto. Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Masbate, Camarines Sur ug Sorsogon. Samtang nahimpay mga pagbaha dira sa may Calabarzon, dira somewhere in Central Luzon, dira somewhere in Ilocos Region, so on and so forth. Posibleng mo baha dira sa may Mimaropa, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan, Marinduque. Posible usab nga mubaha dira sa may Western Visayas or Region 6, in particular sa may Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, tungod kana sa may mga habagat nga mga winds dala sa trough kanang mga ikog-ikog gibali sa maong bagyo mga pinalangga. So far wala lang gyapon na usab ang iyang track ha. Padulong lang gyapon na dito sa may Taiwan, padulong na dito sa may China, more or less mga pinangga, mainland China.
mo gato ang atong balita sa Kaimtang Manon. Oy, by the way ha, kalimot kog ingon, ang lungsod sa Clarin magpabilin. Oy, nalimtan na lang noon ang lungsod sa Clarin nga update. Adunay mga clouds nga atong nakita sa atong mga sa ato ang mga kawanangan. Kung dili man galing tanan, ang labi na ang kabukiran adunay mga pagdagom, adunay mga ginatawag nga mga panganod sa atong lungsod sa Clarin. Samtang posibleng adunay mga thunderstorms, mga thunderclaps, mga pagpanalugdog, pagpangilat, mga alauna, alas 2. Kung dili man galing kinatibuk ang Clarin, ang mga kabukiran. And the rest of the day will be cloudy. Unlike kaganiya, pagbata na to, adunay adlaw gitang nakita, pero furthermore, aduna pag yung mga pagdag-o, mga posibles pag-ulan, and mga clouds nga itong makita sa atong kawanangan. Again, ang atong balita sa Kaimtang Panahon, atod ka na to sa Asenso Pinoy Party List, and of course, ang atong suki diri sa Action TV o sa Farm Radio, ang ginatawag Eugene Tailoring, ana sa Poblasyon 4, in particular sa may Purok 1, Clarin, Misamis Occidental. Sa pagbalik, lokal nga mga balita, mga ka-Asenso, maayong buntag, Clarin. At the core of our social services is our health services. Nasayod kita na dili lalim kung na kita'y sakop sa pamilya nga nagsakit, kay mugasto man ta sa pagbayad sa hospital. Mo'y hinungdan nga atong gipalapdan ang implementation sa atong pre-hospitalization program nga dili lang para sa atong government hospitals, kundi apil na ang atong private hospitals. Sa tuig 2022 of July up to at present, miabot na sa more than 42,000 individuals nga atong natabangan sa atong free hospitalization program. Og nikabat na kani karon sa 286 milyones ka pisos ang atong nahatag nga financial medical assistance. Aside from our free hospitalization program, ato sa gi-improve ang atong mga facilities sa atong 5 ka provincial-owned hospital. The Misamis Occidental Provincial Hospital in Oroquita, Calamba District Hospital in Calamba, Jimenez Medical Community Hospital in Jimenez, Municipal Hospital sa Todila, o Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa Tangop City, aron nga mahatagan nato og conducive environment for healing ang atong mga pasyente. We also address the problem of insufficient doctors and nurses. In our administration, nakadugang kita og 49 ka doctors o 224 ka nurses, including other medical personnel. Atong gi-increasean ang budget sa drugs and medicine sa atong hospital. Niadtong 2023, nag-budget ta og 46,066,700 pesos para sa tambal. Karong 2024, nahimo na kaning 135,513 pesos and 17 centavos. Ato kining gisiguro nga kini transparent o consistent sa atong procurement law, rules and regulations, adhering to the principles of good governance. Ang atong kriteria tuhalag nga ang tambal dapat mapalit kalidad with a reasonable price. Kumikan sa mga reforma nga atong giimplementar sa pagpa-improve sa atong hospital services, nibalik na ang pagsalig sa atong katawhan sa atong government hospitals, kay mitaas naman ang atong hospital occupancy. Total 20,080 patients sa 2020, sa 2023, 34,559
or 72% ang increase. O pagpadayon ta or magpadayon ta sa ato ang paghatag balita mga pinangga. Karong adlaw nagsugod na ha ang libre nga chest x-ray, and actually that is mobile chest x-ray tungod kay kuyo kayo na nga kahimanan doy na sa van gibutang no. Karong adlaw nagsugod na, and according to our news team, naa sila sa may sinulugan. Asa dapit ng sinulugan Don Miguel? Oy, kung asa ta dapit magsinulog during the fiesta sa atong katolikong simbahan, dira dapit. Diyan no? Sakto ba ko dyan? Nasa sinulugan sila? O, nasa sinulugan. Kana bang kanupi sa katolikong simbahan? Dili sang lipay ha, kay duha ka ba kabuk ning ato ang debosyon ni Santo Niño. Kung asa ta dapit magsinulog sa pagka-fiesta sa atong mga katolikong mga kaigsunan, dira ang chest x-ray. Linya lang mo dira palihog doy. Gani natay footage jutay ha, ato ang ipakita be kadut lang. And there you go kana ha. Oy, sa naman wala na to na-mute na. O kana. Kana mo na ang van nga gigamit. Nanay linya ganiya dyan. Wala pa. So, available gyud kayo na doy. Di mo kinahanglan mag-ilog ana kay dagang slots ana. Gani ato ang paminahon ang jutayng pakiginabi ha sa atong mga kaubas buhat sa maong mga kawani niya ng maong pahigayon ra karon mga pinangga. Kadjut lang. Roll VTR. Okay, bueno, may buntag mga kaasinsuno. Nata karon diri sa hawanan diri sa simbahan sa parokya ni sa Batambala Catholic Church na sa Clarin sa Occidental. Okay, kadjut lang ha kay ato sa gi-adjust jutay ato ang technicals diri tungod kay nagkuani kana bang ato sang gi-adjust kadjut kay mo pay pagsulod aning maong atong ginatawag nga interview doy dayon wala pa tay monitor output ani. Okay na misulod na. Misulod na ha, kadjut lang unya na. Lightning basta live ta kay naay mga technical difficulties makita kita doy. Sige, ato paminahon kadjut lang. Okay, bueno, may buntag mga kaasinsuno. Nata karon diri sa hawanan diri sa simbahan sa parokya ni sa Batambala Catholic Church na sa Clarin sa Occidental. Di na libre nga mobile extra atong nakita no nga isa ka van nga nakaparking diya. O katong may nabi karon diri ang usa ka kawani no sa Alay Buhay Foundation. Ma'am, ayong buntag nimo unsay imong pangalan og please kung pasabot ma'am og unsay na ari karon diri. Okay, may buntag sa tanan no. So may buntag sa tibuok Misamis Occidental. So ako di ay si Cecil Kating, representative from Alay Buhay Foundation. So isa ni siya ka organization nga NGO or non-organization. So ania kami karong adlaw dinhi sa Clarin para mohatag og libreng chest x-ray sa mga katawhan. So kisa tong gusto magpa-x-ray naatay libre danhi, so dali na mo dinhi karong adlaw, and tama ni siya ugma, taman mi alas 3 og taman ugma ang ato ang libreng x-ray dinhi sa atong dakbayan sa Clarin. So mo ni siya kani siya is ginahatag gid ni siya sa mga katawhan para mabal-an nato nga kamusta na tong mga kamusta tong baga, kung okay pa ba tong baga, dili lang ni siya ingon nga katong naisakit, pwede pud katong normal nga wata kabalo nga naunsa na di ang atong baga. So kani siya kay libre, wala gid ni bayad maski piso, gihatag ni siya sa ato ang sa atong katawhan para maka-avail sila sa libre nga di na sila kailangan mo bayad. So kinsa tong nakadungog din ha naatay libre, ako mong ginaawhag nga naay libre danhi nga free chest x-ray danhi sa Clarin. So, mao to may buntag sa tanan. Okay. So, mo katuhang impormasyon gikan sa field, gikan sa itong mga kaubas buhat si
Action 7, News Cooper Rekta og si Jan Paglinawan doy. Sila karon ang nasa field para mo update ka na to blow by blow coverage na doy. Maybe later na pagdaw niya ha? Ang atong paghatag ninyog singala na kanabang ginatawag nga updates kabahin ni anang patigayon or dili patigayon, pagpahigayon og mobile chest x-ray. Kana usa ka NGO kun non-government organization and at the same time kanabang ginatawag kolaborasyon usab sa probinsyal nga panggamhanan ni Mosan Working Governor Attorney Henry Sevilla Waminal ug sa DOH Miss Ok no kundiin intiro Misamis Occidental man gud doy karon og ugma mo schedule sa Clarin. Salamat kayo ma'am ha inaot tag matinuod ng imong gingon dakbayan sa Clarin. Ay magkuan jud ko ana magdahom jud ko ana oy adto na ta ha ako mo adto ko niya oy kay kanay bitaw ako trivia lang ninyo tay. Wa man ko sa ingon nga nang hadlok ma'am sir. Pero lagi kana bang kabalo ba mo nga ang kadumdum pa mo tong na ay komedyante sa una nga si Babalo. Ikaw dyan, katimaan pa ka na ni Babalo dyan? Na ay komedyante sa una, I don't know kung nakamatikod pa mo anang or nakasapon mo anang ngan nagbabalo. Kana si Babalo, maayo kina siya mo komedi sa una. Unya, nataliwan siya. Namatay siya tungod sa late detection sa iyang lung cancer. Pagka-detect niya sa iyang lung cancer, ulahin ang tanang terminal stage na. Gingnan na sa doktor nga 6 months na lang ka sir, dedo na ka. Munang wag na ginatabang sa doktor, bisa pag unsa niya kadato kay artista man siya. Tungod sa iyang lung cancer na dead balls gid siya. What I'm trying to say is nitabang ko sa maong organisasyon, nitabang ko sa maong gani kolaborasyon pud kini sa tong Waminal administration kay lagi sakla rin pinangga man ta. Unya kana pagpakita man sa pagpangga nato doy. Mo lagi na no atong tabangan ang atong gobyerno nga pagpagsibya nga kita magpa-check up ta. Dili man sa ingon sama sa gingon ni ma'am katong kawani nga dili sa ingon nga nakay sakit aya pa ka magpa-check up. No. May nang early detection kung simbakuhay lang gid kayo na kay gibati sa imong kalawasan dira di at least nakadetect kag earlier dayon napa kay remedies nga mahimo nimo. Sa ngalan na lang sa kinatibukang pwersa sa atong Action TV ang Clarion Broadcasting Channel and of course sa Radio Ascenso 106.7 Farm Radio atong online community radio ang Radio Ascenso News FM. Maayong buntag again. Oy, maayong buntag Barangay Poblasyon 1 Chairman Susep Montesa, brother. Maayong buntag Jojo Lascuña, Georgia Abilio. Mamiging Fuentes ni siya. Yang gibali ang alan. Chris Empinado, Amay Tagun Molina, Phil Amer Perez, Ana Brongan Marcela, Dres Picasa, Totanawon doy. Si Rona Fuentevella. Again, good morning na tanan. Bye-bye, God bless us all. Mama Mary loves us all. Hashtag Ascenso Clarin, hashtag Ascenso Segundo Distrito, hashtag Ascenso Misamis Occidental, hashtag Ascenso Pinoy, hashtag sa Clarin Pinangga ka. O of course, natay bagong hashtag ha. Lucky number na to na pohon para mo asenso ang Pinoy tanan. Number 70. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Action TV. Action TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Action TV. Action TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka.